What's up mga kaidoy? Gusto niyo bang malaman kung hindi sa susunod na mga panahon na hindi na mangungurap yung ating mga pinuno? Madali lang yan. Unang-una, kapag ang serbisyo ng ating mga hospital sa buong bansa ay maayos na, nakakapag-abil na ng mga malulubang sakit, nagkakapagbigay na sila ng mga libreng gamot, gumagaan na yung hindi na pumipila sa Maynila yung mga may sakit na may mga karamdaman. Doon na lang sa probinsya nila kay okay naman ang mga hospital, kumpleto ng doktor, kumpleto ng mga kagamitan, kumpleto ng gamot. Yon, hindi na hindi na nangungurap yung ating mga opisyal. Tapos 'di ba sa mga naalala ko, meron akong kaibigan na nagda-dialysis doon sa Caloocan. Sabi niya, lumapit daw siya kay congressman. Talagang inano niya na si congressman daw ang nag-ano sa kanya para sa pagpapadialysis. Corruption pa rin 'yon. Kasi yung perang ginagamit sa kanya doon sa pagpapadialysis, galing din sa pera ng bayan 'yon. Hindi yan galing sa bulsa ni congressman. Siyempre, kukuha si congressman ng pera galing sa pundo at sasabihin niya na mayroon siyang 50 taong tinutulungan para magdialysis. Pero ang totoo, 25 lang. Yung 25, kurakot niya. Ganon yon. Yan. Unang-una, yung mga nagda-dialysis natin na mga kababayan, kapag pupunta na lang sila doon, libre na, hindi na dadaan kay congressman, hindi na dadaan kay mayor. Yan, isang paraan. Diyan mo may nakita ko sa TikTok, yung PGH, Philippine General Hospital, gabi pa lang pumipila na yung mga kawawa nating mga kababayan para makapagpa-check up sa mga malulubang sakit. Tapos pag na-check up, ilang araw silang pumila, pag na-check up walang libreng gamot kasi nga kinukurap ng mga pinuno natin. Pangalawa, malalaman natin kapag hindi na kurap yung ating mga politiko, kapag ang magsasaka natin ay gumaganda na yung kanilang mga kabuhayan at sila'y kumpleto na ng mga kagamitan sa pagsasaka at higit sa lahat, magkaroon na ng mga irrigation sa mga patubig para ang pagsasaka dito sa bansa o ang pagtatanim ng palay, makakapagtanim na ng 4 na bisis sa isang araw. Libre na mga fertilizer. Yan, yung tinutulungan na ng ating gobyerno mga magsasaka, hindi pinapautang ng pinapautang. Pagkatapos, pag sobra na yung utang, iniilit yung lupa, kinakamkam ng mga mayayaman. Siyempre, ako magsasaka dahil di naman kumikita yung aking sinasakahan, di sapat sa aking pamilya dahil walang programa ang gobyerno para sa mga magsasaka. Ibinibinta ko na lang ang lupa ko. Ang tendency, anong ginagawa nitong mga kapitalista, tinatayuan ng mga subdivision. Ayun. Kaya tingnan mo, imbis na may sarili tayong bigas na kakainin, nag-aangkat tayo kaya nagtataas ang bilihin. Pangatlo, bababa ang bilihin dahil hindi na tayo uutang ng uutang. Hindi na tayo uutang ng uutang sa ibang bansa. Hindi na tayo uutang sa ibang bansa. Hindi na tayo utang sa ibang bansa. Alam mo, mababawasan yung utang natin sa ibang bansa kasi isang nagpapataas ng bilihin. Alam mo kung bakit? Yung paglubo ng ating mga utang. Tumataas ang tax na binabayaran natin para makabayad tayo sa utang natin sa ibang bansa. Yun. Malalaman natin yan kasi magbabago ang serbisyo publiko. Isa pa yan, yung tubig. Dapat yung tubig na yan, libre na yan sa mga mamamayan. Kasi kung di talaga kinukurakot ang pera, yung serbisyo publiko, dapat na ibibigayan ng tama sa taong bayan. Biruin mo, trilyon, simula lang noong 2023, ang ninakaw ng mga hinayupak. Ipapano pa nung unang mga panahon, yung mga unang nakaupo. Panglima, dapat yung electricity, yung bill ng yung mga kuryente, dapat libre kasi serbisyo publiko yan. Bawiin na nila yan sa mga kapitalista at
gobyerno na ang magpatakbo dyan para libre na may pamahagi sa taong bayan. Kaya nga nandyan yan sila, kaya nga tayo kinukunan nila ng tax. Kasi yung tax na yan, para gamitin yan, para sa ating mamamayan, para tayo ay yung mga serbisyo publiko ay mabigyan ng mga libreng serbisyo. Katulad, number one yung kalusugan na yan. Yung kalusugan, dapat yan ang pinakamalaking pinupunduhan ng gobyerno. Hindi yung DPWH na pinanggagalingan ng bilyong-bilyong korupsyon. Biruin mo, trilyon simula lang 2023. Sa laki ng pera na yan. Kung yan ginamit sa tama, gumaan ang buhay ng mga mahihirap. Ano ang nangyari dahil sa inyong pangungurakot? Nagtaasan lahat ng bilihin. Tumaas ang bigas. Dito yung mga santo ng hanap. Kaya, yun yung natin. At saka tayo naman ang mga botante. Kapag yung mga tao nakasuhan na, alam na natin, mga kurap, tanda na natin kung ano silang mga apelyido. Mula sa kanilang ninuno, mga kurap na sila. Nagkurap ang tatay, kurap ang lolo, ay kurap ang anak, kurap ang apo, kurap ang kapo sa tuhod, kasi yun na yung kanilang mga yun na yung kanilang nakagisnan. At ang mga magulang niyan, papangarapin niya na yung mga anak nila ay maging politiko kasi easy money. Madali lang ang pera, may kapangyarihan pa. Pero hindi lahat ng congressman, may naalala ko, bakit si Eli San Fernando, nagagawa naman niyang hindi mangurap, nagagawa naman niya maging tapat sa bayan. Kasi si Eli San Fernando, hindi yan anak ng politiko. Manggagawa din niya na katulad natin. Kaya nauunawaan niya tayo. Ibig sabihin, hindi siya namulat sa maruming kalakaran ng politika. At saka mulat siya sa mga nangyayari sa mga manggagawa at sa mga amaralitang tagalungsod. Naranasan niya kung paano maging mahirap. Katulad nung in-interview ni yung sa Kabataan Party List. Tinanong siya kung ano ba ang masasabi mo sa pangungurap. Anong sagot ng Kabataan Party List? Sabi niya, nakakasuka. Pero yung mga yan, na mga opisyal ng mga anak ng mga dating mga senador, dating presidente, dating mga congressman, anak ng mga mayor na tumakbong congressman, nakamulatan na nila at saka alam na nila ang pasikot-sikot kung paano mangurap. Kung paano yan. Kaya nga lagi nating sa kongreso dapat katulad kay Eli San Fernando. Galing siya talaga sa maralitang tagalungsod. Hindi siya galing sa mga politikong angkan. Pero yan lang, dalawa na, basta siya mga lahat yan, halos lahat yan sila mga magnanakaw. Sana naman, gamitin nyo naman sa tama ang pera ng bayan. Palakasin nyo ang edukasyon, punduhan yung edukasyon dahil ang edukasyon yan ang kauna-unahan na inaasahan ng mga Pilipino na mga mahihirap na mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Nagpag-aral ka sa public school, may binabayaran ka pa rin. Dapat libre na yan eh. Public school nga eh. Pumunta ka sa mga hospital, sa mga bayan-bayan, ang kaya lang nilang i-avail na ma-check up yung mga lagnat, sipon, trangkaso. Pag may mga malulalang sakit, takbo ka sa PGH, sa Quezon City. Hala, kaya nangyayari? Namamatay na lang yung pasyente kasi hindi na-check up dahil sa dami ng pasyente na iisa lang ang ating Philippine General Hospital. Dapat ang lahat ng hospital, pinupunduhan niya ng mga mayor o ng mga congressman, doon ibinubuhos ang pundo sa lahat ng mga ospital para hindi na magsiksikan sa Maynila. Ang pera, imbis na ilagay nyo sa inyong mga bulsa, mamuhay kayo ng marangya, gamitin mo para sa serbisyo publiko at sa tamang serbisyo. Ngayon, kung maparusahan man kayo, sino ang papalit?
Kapag ang pumalit, yun pa rin, wala pa rin magbabago sa atin. Yun pa rin ang buhay natin. Baka mas malala pa. Palalamigin lang yan, mga ilang taon, isang taon, dalawa. Pag lumamig na naman ang sitwasyon, patuloy na naman sila niyan sa mga gawain nila. Kasi hindi naman yan talaga sila nandyan para sa atin. Nandyan yan sila para pagyamanin yung kanilang Di pa tayo nagigising sa katotohanan. Yung mga matanda na kayo. Di pa kayo nagigising, tagal na ninyong niloloko. Tumanda na kahit lahat, 80, 90 hanggang ngayon. Di pa rin kayo na ilang people power na. Pagkatapos ng people power, uupo si ganito. Pagkatapos wala na. Ganun na naman. Ganun na naman ang kalakaran. Kurap dito, kurap doon. At saka dapat pagkatapos ng congressman at saka senador, isunod nyo naman yung mga mayor. Imposibleng walang korupsyon sa mayor. Napaka-imposible. Nagpapatayan pa nga sila para lang makaupo tapos walang korupsyon. Sa barangay captain nga may korupsyon. Kung talagang desidido kayo na Bongbong Marcos, na linisin nyo yung inyong hanay, ubusin nyo. Kaya, yun lang po. Ako, ayaw ko na nga sanang magsalita, kaya lang di ako nakakatiis. Kasi, wala akong alam sa politika, pero mahilig akong makinig. Kapag mayroon ako napapakinggan na na alam kong yung tao, alam niya yung politika, nakikinig ako. Kaya para hindi ako maging tanga. Mahilig ako makinig sa mga taong magagaling sa larangan ng politika. Tsaka hindi ako mahilig sa mga kwentuhan na kalukuhan. Kung ako nakikipagkwentuhan, gusto ko may kabuluhan. Kundi politika, Bible. Kundi man lang yan ang pag-uusapan, wag na lang. Di ko sasayangin ang oras ko. Kung mga kalukuhan lang. Yun lang po at magandang gabi po sa inyong lahat mga kaidoy-kaiday.